John chapter 2 and verses 18 to 22. John chapter 2 verses 18 to 22. Diyan na po tayo? Diyan na po tayo? Ayun, okay, nahanap na. Sige po, pwede nyo po magbasahin sabay-sabay. Verse 18, simula. Ready? Read. Okay. Diyan lang po tayo this morning. Salamat Panginoon sa pagbasa ninyo salita. Salamat sa mga kapatiran. Nandito po ngayong araw. Kabila ng kaninang umaga, malakas po ang ulan, paulan-ulan. Pero salamat, nandito po kaming lahat ngayon. I pray na kayo po ang bumusog sa amin gamit ang iyong banal na salita. At i-convict niyo po kami, reproof niyo po kami, Panginoon, sa kung meron kaming mga bagay pa. And alam ko po marami pa na kailangan po itama po sa amin. Help us, Lord, that the Holy Spirit will work this morning. And I pray to those na hindi pa po talaga tiyak ng buhay na walang hanggan, wala pang pagkilala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas at sa kanyang tapos na ginawa doon sa krus. Salamat, Panginoon, at mayroong pagkakataon kami makapakinig ngayong umaga. I pray that they will be saved. I pray that they will escape the condemnation of hell. At salamat dahil ikaw ay Diyos na naghirap para po mabayaran ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos. Ngayong umaga, kayong maitas maluwalat. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Tama po ano? John chapter 2 verse 18 to 22. We will deal with the temple of His body. The temple of His body. So tayo po ay nasa Book of John pa rin, and also this is after the event of the cleansing of the temple. Remember, tayo po ay nanggaling doon sa kung papaanong si Kristo ay nilinis niya, tinanggal niya, pinaalis niya, talagang pinagpapalo niya yung mga bagay-bagay doon o kahit yung mga hayop doon para mailabas sila outside of the temple. So this is in connection with that study last week dahil ito na po yung katanungan ng mga tao regarding what transpired on that temple. Ano yung naganap doon? The zeal of the Lord filled the Lord Jesus Christ at talaga namang hindi niya hinayaan na yung temple of His Father or my Father's house is to be defiled by these merchandisers. At napakadami pong mga nagtitinda po roon na hindi dapat doon. So again, uulitin ko lang, hindi masama naman na magtinda sila. Ang problema, nandoon sila sa lugar na hindi dapat sila magtinda. And also, nakita din po natin doon na posible kasi na meron din talagang korupsyon na nangyayari doon sa templo na yun. Okay? At yun po yung problema. But the Lord Jesus Christ, as the Son of God, pumunta siya doon para i-clear yung temple grounds. So that that place would be also a house of prayer. Kasi yun naman talaga yung lugar na yun. Pupunta doon kahit yung mga Gentiles doon sa labas para makita yung order nila pero disorder yung kanilang mapupuntahan. Now, in verse number 18, mga kapatid, may kita po natin, ito na rin yung first point natin, may kita natin dito yung request. So hindi po matagal itong mensahe natin ngayon. But this is 5 points. Okay? 5 puntos lamang po ngayong umaga. In verse number 18, the Bible tells us, Then
answered the Jews and said unto him. So ulitin ko po, ito pong pagsagot na ito, itong pagtatanong na ito, itong mga kataga na ito na bibitawan ng mga Hudyo, ay nabitawan nila dahil sa pangyayaring previously. Okay, and that event is the cleansing of the temple. So the Jews, sila po ay nagsalita. Sila po ay sumagot. At ang kanilang katanungan ay, what sign showest thou unto us? Anong senyales ang ipapakita mo, okay, sa amin? Anong senyales? Remember, in 1 Corinthians chapter number 1, verse 22, in 1 Corinthians chapter 1, verse number 22, mababasa natin dito, for the Jews require a sign. Okay? For the Jews require a sign. Kagaya po na napag-aralan natin, I know, nung pinag-aralan natin John chapter number 1, na-deal natin yon, na-daanan natin yon, but just to refresh your memory, ang mga Hudyo po, meron po silang predisposition o talagang parang bias ba? Para may bias sila na gusto nila lagi makakakita ng sign. Okay? Tayo ba ganon? Lord, kung ito ang kalooban mo, bigyan mo ko ng sign. Kuminang ang bituin, kumidlat, ano ba? No? Ang mga Jew, they have a predisposition to signs. Why? In Exodus chapter number 4, at the inception or at the beginning of this nation, remember, sila Jacob po, okay, hindi yung anak ni Brother Aldrin, ha? Sila Jacob po and his family went down to Egypt because of the famine. Dahil merong kagutuman doon sa kung saan sila, nasa Canaan, bumaba sila ng Egypt because also Joseph became the second man kay Pharaoh. So, napakataas ng posisyon ni Joseph sa Ehipto. But, there came a time na lumalaki na yung pamilya na ito, marami na sila, at nakalimutan na ng Pharaoh kung sino si Joseph. Siyempre, umandar na yung panahon eh. So nakalimutan na, hindi nakilala. Sino ba yung Joseph na yan? No? At dumating sa point na pinapahirapan na po ang mga Israelita sa Ehipto. That's why Moses is to be sent to them para ialis sila, ilabas sila doon sa Ehipto. Okay? Exodus chapter 4, ito po yung conversation ni Moses at ng ating Panginoong Diyos. Exodus chapter 4, verse number 1. And Moses answered and said, but behold, okay? Pinapapunta siya eh. Tinatawag siya ng Panginoon, kausap siya ng Panginoon sa burning bush. Ang sabi niya, ang sabi ni Moses sa Diyos, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. Panginoon, hindi sila maniniwala sa akin ni makinig sa aking tinig. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Kaya po, verse number 2, and the Lord said unto him, what is in thine hand? Ano yung nasa kamay mo? And he said, a rod. Diba? Hindi po siya, Hindi siya Ilocano ba? A rod. A rod, okay? So, anong nasa kamay mo? Rod. Verse number 3, and he said, cast it on the ground. So, meron siyang stick or rod. Binato niya sa lapag, and it became a serpent. Wow. Mga kapatid, siguro mapapatalon ka, no? Sipin mo, may hawak ang stick. Pagkabagsak mo, nag-iahas. Ang matindi dito, kaya rin gawin niya ng mga Egyptians. Ganun ka, mga magician yun eh. Yung mga Egyptian, kaya din nilang gawin yun. Ang hindi kayang gawin ng mga ahas nila, nung yung kay Moses, naging ahas, nilamon yung mga, mga ahas nila. Yun ang hindi kayang gawin ng mga Egyptian. So, ito po yung binibigay ng Diyos na sign sa kanya. O, sige, bagsak mo yung rod na yan, magiging serpent. And Moses fled from before it. O, diba, sabi sa inyo, parehas lang tayo ni Moses eh. Ikaw ba naman, ibato mo yung ganyan, baston, tapos maging ahas, sabi, medyo mapapalayo ka rin. Teka muna. Okay, verse number 4. And the Lord said unto Moses,
Put forth thine hand and take it by the tail. Kung ikaw si Moses, gaano mo katagal yun bago masunod? Sabi ng Diyos, ayan, po, yes Lord. Nakita mo yung ahas? Opo. Pakikuha mo sa buntot. Talaga po? Sure po ba to? Pero si Moses, sumunod naman. Verse number 4. And he put forth his hand. Pero just imagine Moses, no? Nag-fled nga siya. So, alam mo yung para ka nang huli ng tutubi. Dahan-dahan. Sabi niya, verse number 4, he put forth his hand and caught it and it became a rod in his hand. So, naging ano ulit? Baston ulit. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee. And the Lord said furthermore unto him, kung hindi pa sapat yan, put now thine hand into thy bosom. Pasok sa tiyan. Hoy, tiyan ba ang bosom? Hindi, dito, dibdib. Okay, dito. Put now thine hand into thy bosom, and he put his hand into his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. Namuti. And he said, put thine hand into thy bosom again. Put niya ulit. And he put his hand into his bosom again and plucked it out of his bosom, and behold, it was turned again as his other flesh. Uy, okay ulit. So, pangalawang sign yun. Yung isa, baston, naging ahas. Yung pangalawa, ilagay niya sa dibdib niya, paglabas nung sa kanyang dibdib, uy, maputi na, leprous na siya. Balik niya, uy, okay na ulit. Verse number 8, and it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign. Look at, yun ang tawag dito. Sign yun. That they will believe the voice of the latter sign. That's why at the beginning, even from the beginning of the nation of Israel, meron na silang taste pagdating sa signs. Gusto na nila lagi nakakakita ng signs. Okay? So balik tayo sa ating text, mga kapatid. That's why these Jews are requesting the Lord Jesus Christ, anong sign ang ipapakita mo sa amin? 'Di ba? Sabi niya, what sign showest thou unto us? Seeing that thou doest these things. Anong senyales ang ipapakita mo sa amin? Na ginagawa mo tong mga bagay na to. Pero nakakapagtaka dito nga eh. Ako nagtataka eh. Wala talagang pumalag eh. Nagtanong na lang eh. May pumalag ba sa Panginoong Hesus nung kiniklear out niya yung lugar na yon? Wala. Walang nagtangka. Nung natapos na, Sir! Ano bang senyalis papakita mo sa amin? Na ginagawa mo yung mga bagay na yun, mga bagay na to? Yun yung tanong nila. Yun yung request po nila, mga kapatid. So, may kita natin sa verse number 19, yung response. Ano yung response? We have seen the request, and now, let's look at the response. Verse number 19. Jesus answered and said unto them. Kung naaalala nyo po, parang parang nag-workout ang Panginoong Hesus bago to, di ba? Sipin mo, pinalayas niya lahat ng mga hayop, pinaalis niya yung mga money changer, tinumba niya yung mga lamesa, di ba? So, medyo, kumbaga sa pakiramdam, medyo yung adrenaline mo mabilis. Kasi nga, ginawa mo yung mga bagay na yun. Kahit sino po sa atin dito, try nyo, yung mga upuan, pakiclear nyo na mabilis, tapos pakilatag nyo na mabilis, hihingalin ka din eh. Diba? So, makita natin kung yung adrenaline rush na yan, na meron din mga kapatid, but, let me tell you, nung sumagot na si Kristo sa kanilang tanong, kasi kung tatanungin ka, biglang may ginawa kang, di ba, napagod ka, ganyan, pawis ka, tapos bigla kang tatanungin, baka sagutin mo pa ng pabalang eh. Pero ang Panginoong Hesus is under control always. Kahit ganun yung kakatapos niya lang pinalayas yung mga nagtitinda doon, sinagot niya ng maayos. Okay? Jesus answered and said unto them. Ito yung sagot niya. Destroy this temple. Nasa saan sila? Nasa saan nangyayari to? Yung pangyayari na to? Sa templo mismo. Ang sagot niya,
Sirain mo ang templong ito, and in 3 days will I raise it up. Sirain mo itong templo, at pagkayari ng 3 araw ay ibabangon ko. Ang tanong nila, what sign showest thou unto us? Anong senyales ang ipapakita? Ang sagot niya, destroy this temple, and in 3 days will I raise it up. Now, baka magreklamo kayo sa Panginoong Hesus, bakit ganyan sumagot ang Panginoon? Diba? Kasi may kita natin later on na misunderstood ng mga tagapakinig talaga kung ano kanyang ibig sabihin. But, Matthew chapter 13, mga kapatid, why is the Lord Jesus Christ answering in this manner? Matthew 13, verse 10. Matthew chapter 13, verse number 10. Are you there? And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? So nagtanong yung mga disipulo niya, Panginoon, bakit ka ba nagsasalita ng in parables? He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Sa mga disipulo, or let me say this, sa mga believers, ine-explain ni Kristo yung parable. But to those who are unbelievers, sa mga Pariseo na yan, hindi niya ine-explain. Okay? Hindi niya ine-explain. Verse number 12. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Naalala nyo, may kinuwentong ganito ang Panginoong Hesus. Yung merong 5 talento. Merong 2 talento ba yon? Tapos merong 1 talento. Yung 5 na palago niya, binigyan pa siya ng another. Yung 2 na palago niya, binigyan pa siya ng another. Yung 1 tinago lang. Tama? Tinago lang. Pinagalitan siya. Ba't di mo na lang nilagay sa bangko? Tumubo pa sana. Ba't mo tinago lang sa lupa? No? So, pinapaliwanag ni Kristo yung principle na yung meron, magkakaroon pa. Yung wala, mas lalong mawawalan. Okay? Verse number 13. Therefore, speak I to them in parables. Ito ang dahilan. Because they seeing, see not. And hearing, they hear not. Neither do they understand. That is their problem. Nakikita na nila, di pa rin sila wala pa rin. Bulag. Naririnig, pero walang naiintindihan, mga kapatid. And in them, verse number 14, is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and shall not perceive. For this people's heart, tinutukoy niya yung mga tao na pinagsasalitaan niya gamit ang parables. Their heart is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest at any time they should see with their ears, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Why? Because in the first place, they do not want to receive yung message ng ating Panginoong Hesukristo o siya mismo. Ayaw nilang paniwalaan. Yet, yung mga disciples naniniwala. Kaya sa mga disciples, ini-explain niya. Kung meron man silang di naintindihan sa parable, ini-explain ng Panginoong Hesus yun sa kanila. But to those who are unbelievers, tinatago niya. Okay? He hid to them the meaning of the parables. Kaya po, in Matthew, dito pa rin tayo, Matthew 12, atras ka. In Matthew 12, binigay. Okay? Yung sinasabi niya sa John na destroy this temple, by the way, binigay niya na yan sa Matthew 12. Kaparehas lang yan dito ng sinasabi. Matthew chapter 12, verse 38. Then certain of the scribes
O baka hindi nyo pa po alam ha, ang scribe, sila yung nagkokopya ng ng Bible ba? Kinokopya nila yun by hand. Mga scriba yun. Pharisees, certain of the scribes and of the Pharisees answered saying, Master, we would see a sign from thee. Nagre-request sila, pwede ba makakita ng sign? But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign. Masama daw. Masamang henerasyon daw yung naghahanap ng sign. And there shall no sign be given to it. Pero mabait pa rin ang Panginoon. Walang sign na may papakita sa inyo, pero ang senyales ng propetang si Jonah. Yun na lang yung sign na makikita nila. Ano ba yung sign na yun? For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Diba? 3 araw, 3 gabi si Jonah na nandoon yung katawan niya sa balyena. Oh. Verse number 41. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, listen to this, the Lord Jesus Christ is greater than Jonah. Verse 42, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, listen, the Lord Jesus Christ is greater than Solomon. A greater than Solomon is here. Greater than the prophet Jonah. Greater than the prophet or greater than the King Solomon. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. And the sign to be given, ang senyales na ibibigay niya, kung si Jonah 3 days and 3 nights sa tiyan ng balyena, the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay? Yun yung sign na ibibigay niya. Okay? Kaya po, mga kapatid, nung nilibing ang ating Panginoong Jesucristo, namatay siya, tama? Nung siya inilibing, bumaba siya sa lower parts of the earth. Okay? May mga pinulfill siya, may mga tinapos po siya doon. So, nakita natin yung response ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Nakita natin yung response. Maliwanag yung request. Nagre-request sila ng sign. Ang response, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. That is the sign. Sinasabi niya, sinagot niya naman yung tanong. Diba? Anong sign yung ipapakita? Nagre-request sila ng sign? Sabi ng Panginoon, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Nagsisinungaling ba ang Panginoong Hesus? Hindi. Yun naman talaga yung sign na ipapakita niya Kasi nga, tong mga tao na to matitigas ang ulo, parang mga baptist, no? So, pangatlo mga kapatid, may kita natin yung reservation. Bakit? Hindi kasi nila naintindihan. Ano ba itong sinasabi niya? Nakita natin yung reservation. Verse number 20, kay John pa rin. Verse number 20, the Bible tells us, Then said the Jews, 46 years was this temple in building. Kita mo? Akala nila, ang tinutukoy ni Kristo, yung templong nandoon sa gilid nila, o kung nasa saan sila. Ang sagot nila, 46 na taon, itong templo na itong ginagawa. Amen? Mga kapatid, by the way, yung temple na yun, sobrang sobrang laki. Saka yung, wala pa namang mga kagaya ng mga panahon natin ngayon, walang mga crane na machine operated, walang ganun. So manual yan, saka talaga yung technology nila, mas marami yung high-tech na ngayon, di ba? Tapos mga bato yun ng mga marble, talagang, pero maganda rin talaga yung pagkakagawa nila kasi marurunong din sila sa ganon. Pero parang kamag-anak nila yung mga contractor dito sa Pilipinas, no?
46 years, di pa rin tapos. So, na-misunderstood nila yung statement ni Kristo na destroy this temple. And in 3 days, I will raise it up. Akala nila that is referring to the temple na physical temple. Akala nila. So, history would tell us na yung tinutukoy na temple na yun o Herod's temple, natapos lang yun ng 62 to 64 AD. So, konting detalye po kasi medyo tayo technical kasi yun Parang 62 to 64 AD, dyan na finish ba? Natapos na mismo yung temple na yon. Herod's temple. Nagsimula daw po yan na i-construct 20 to 19 BCE. Okay? 20 to 19 BCE. So dati po, ang taon sa atin, pag pinag-aaral natin, pabalik. Sa atin na, pa-onward na ngayon. Diba? Kasi AD na. So ang AD from 0, ngayon nasa 2026 na tayo. Pero pabalik yan. Ang BC naman, 1, 2, 3, 4. So, dito daw nagsimula, dito nagtapos. So around, mga kapatid, approximately 80 years bago natapos yung temple. Nabuhay si Kristo, approximately, yung mga event na yan, approximately, nangyayari yan around 30 AD. So, hindi pa tapos, tama? Kasi dito pa lang matatapos. Kaya po, dito ma-highlight ko lang, I just want to highlight kung gaano ka-perfect ang King James Bible. Kasi sa ibang translation, nalilito na sila. Bakit? Akala nila, yung sinabi dito, tapos na yung temple. Hindi. Kaya nga ang sabi dyan, tigan nyo, basahin nyo. Sabi niya, verse number 20, the Jews, then said the Jews, di ba? Then said the Jews, 40 and 6 years. Sinabi ba na tapos na ang building? Hindi. Was this temple in building? Ongoing pa nung time na yon. Nakuha po natin? Kaya precise po talaga ang language ng ating King James Bible. Di ka na malito. Kasi sila, nalilito sila. May sinabi ba na tapos na? Ay, wala naman Hindi pa talaga tapos nung time ni Jesus Christ na pinipinish up pa nila yung mga kulang doon. But ang point being, mga kapatid, I just want to point out to you that they have mistaken the words of Jesus Christ to mean na tunitukoy niya yung templo na yun, na physical. Okay? So, kung yun yung, pero kung sa palagay niyo po, kung yun talaga yung tinutukoy ni Kristo, yung physical temple, hindi ba't napakagaling na sign din nun? Bakit? Sipin mo, kung itong pagbabasihan mo, 80 years bago siya natapos, 3 araw lang, nakatayo na ulit Di ba ang gandang sign nun? Pero, hindi pa ba sapat yung ginagawa ni Kristo na nagpapagaling siya ng sakit? Nagbibigay siya ng paningin sa bulag? Nakakapagpalakad siya ng pilay? Ano pa? Diba? Yung may mga karamdaman, kahit ano pang uri doon sa Israel, napapagaling niya. Hindi pa rin sila maniwala doon. Diba? Because the problem is unbelief in the heart. So, kaya po, dito sabi ng kasunod, sa ating pong talata, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Maitatayo mo ito ulit ng 3 araw? Mga kapatid, yung mga words na to, na sinabi ni Kristo, destroy this temple, and in 3 days will I raise it up. I believe may mga tao doon na nakikinig na talagang tinandaan nila yon. Bakit? Kasi nung ipapako na si Kristo, bago siya ipako, kailangan ng mga accusation nag-aakusa. At kasama yan sa inaakusa sa kanya. Matthew 26. Matthew chapter 26. Verse number 59. Matthew 26:59 hanggang 61. Matthew 26:59 to 61. Now the chief priest and elders and all the council sought false witness against Jesus to put him to death. Alam naman kasi nila,
wala naman silang makukuhang tamang witness eh. Bakit? Because you are going to crucify a just man. Because you are going to kill a righteous person. Kaya the only way para sirain yung tao na to ay magsinungaling laban sa kanya. That's why they are seeking false witnesses. Verse 60, but found none. Praise God. Meron ka bang mahanap na pagkakamali ni Kristo? Could you say something wrong with Him? Tayo po mga kapatid, if you will be asked a question, tayo po, ikaw mismo, na nakikinig ako, na nagpipreach, if we will be asked by the Lord, meron ka ba nakikitang mali sa akin, anak? O meron ka ba nakikitang mali sa akin kung si Jesus Christ nagtatanong? Anong sasagot natin? Wala po. Sagot niya sa'yo, then bakit ayaw mo sa akin? Kung wala ka naman nakikitang mali sa akin. Yan ang problema ng mga Hudyo. They could not see something wrong eh. Kaya ano na lang gagawin nila? Dahil sa inggit nila kay Kristo, ay sirain natin yung tao na yan. Verse number 60, wala silang nahanap. Yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last, merong dalawa, 2 false witnesses. And said, itong tao na to, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. Kita nyo, yun eh. Yung sa John chapter 1. John chapter 2. May nakaalala. Sabi niya, sisirain niya daw yung templo ng Diyos at sa ikatlong araw, tatayo niya muli. Ibibuild niya. Isa pa, Mark 14. Mark 14, verse 55. Mark chapter 14, verse number 55. Mark 14:55 hanggang 58. And the chief priest and all the council sought for witness against Jesus to put him to death, and found none. For many bear false witness against him, but their witness agreed not together. Yan ang problema sa kasinungalingan, mga kapatid. Pagkasinungalingan, ang hirap mo yang pagsamasamahin at pagtugmain at magkasundo ang mga witnesses. Sabi nung isa, ganito. Sabi nung isa, ay hindi, ganito to. Pare-pares naman kayo nagsisinungaling, di pa kayo mag-usap-usap. Diba? Verse number 57, and there arose certain and bare false witness against him, saying, we heard him say, I will destroy this temple that is made with hands. Oops. May sinabi ba siyang ganun? May sinabi ba ang Panginoong Yesus na made with hands? Ay talagang kung sinabi niyang made with hands, destroy this temple made with hands, ay talaga totoo po yun. Yun po yung tinutukoy niya. Yung building na nakatayo. Pero wala naman siya sinabing ganun eh. Diba? Oh, yan po, dyan natin matutunan. Ganyan po ang sistema ng dagdag bawas sa chismis. May sinabi ka, kinuha yung sinabi mo, binawasan, dinagdagan, ayun na, masama ka ng tao. Diba? So, we heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within 3 days, I will build another made without hands. Wow. But, nakita natin. So, ito na. Yung sinabi niya sa John na pinag-aaralan natin, destroy this temple, sabi niya, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. They took it to mean na that is the literal temple in Jerusalem. But, mga kapatid, hindi naman yon yung tinutukoy ni Jesus Christ. Okay? Number 4, the reality is, what is the reality? Ano yung katotohanan? Ano yung realidad sa statement niya? Verse number 21, but he spake of the temple of his body. Ano tinutukoy ni Kristo? Katawan niya. Okay? Ang tinutukoy niya, not the temple made with hands, not the literal temple behind in Jerusalem. He is referring to his own
body. Diba? He is referring to His own body. Hindi po ba totoo na yung katawan ni Kristo, yung kanyang physical body, is more of the real temple than that which was made of stone and precious metal? What do you mean, preacher? Ano bang sinisimbolize ng temple? Ano bang function ng temple? Isa sa function ng temple, once a year, the high priest will enter into the temple at maglalagay siya ng blood doon sa mercy seat. That is one of the functions. So the glory of the Lord will consume that offering for the sin of the nation of Israel. Mga kapatid, isa sa, nung tinayo ni Solomon yung temple, yung glory ng Panginoon ay filled the temple. Tama? One of the characteristic of the temple is the presence of the Lord also. Or parang tirahan ng Diyos sa lupa, though hindi naman siya nag-i-indwell doon. So, more important than the physical temple is the body of Jesus Christ, na tinutukoy niya na temple din. Why? Kasi mga kapatid, kung yung literal temple, pawala-wala ang Diyos, o once a year lang, kinukonsume yung offering, kay Kristo, nag-a-abide ang Father. Okay? Colossians chapter 2 verse 9. Colossians chapter 2 verse 9. Ano sabi ng Bible? For in Him. Sinong tinutukoy? Si Kristo. Dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. John chapter 14. John chapter number 14. Okay? John chapter 14. Dinedeklara din sa verse 10 ni Jesus Christ that the Father is in Him. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very works' sake. So kung meron lamang po mga kaibigan, mga kapatid, tenga na handang makinig ang mga Hudyo, they will sincerely consider kung ano yung sinasabi ni Kristo. Blessed nga sila eh. Sipin mo kung narinig mo yun, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. At kung maintindihan lang nila yon, na tinutukoy niya ay kanyang sariling katawan. Amen. Sino ka na may kapangyarihan na kapag namatay ka, bubuhayin mo ang sarili mo? Who are you? And if they will understand, that's no other than God manifest in the flesh. Only God has the power over life and death. Tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihan sa kamatayan at sa buhay. Paalala ko lang po sa inyo mga kapatid, ang buhay natin, pahiram lang ng Diyos. Always remember that. Okay? Always remember that our lives, pinahiram lang ng Diyos. Anytime we could come back to Him, pwede niya tayong kunin. Diba? That is just the reality. Ang tanong, kung kukunin niya na yung buhay natin, are you ready to meet thy God? Are you prepared to meet thy God? Or, wala kang righteous mediator na namamagitan sa iyo at sa Diyos through the person of Jesus Christ. Tandaan natin, without the Lord Jesus Christ, no amount of human sacrifice, no amount of human works, no amount of human merits could achieve the gates of heaven. Wala po. Wala, kahit gaano ka pa kabait. Alam mo, napakadaming tao, napakabait, nasa impyerno sila. Sa sobrang bait nila, they reject the Lord Jesus Christ, who is the real good one. Wala po. Wala sa ating makakapag-claim na mabait tayo, righteous tayo. Tandaan natin, I only come to God through Christ.
Doon lang po. And without Him, wala. Di tayo masisave. Acts 17 verse 31. Acts 17:31, let me remind you also that the resurrection of Jesus Christ is God's seal or God's assurance to men. Acts 17 verse 31, because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. Assurance po ng Diyos na binuhay niya si Kristo mula sa mga patay. Let me also tell you, mga kaibigan, mga kapatid, yang truth lang na yan ang i-refute mo. Mag-uwian na tayo. Huwag na tayo mag-church lahat. Magpatuloy lang tayo sa buhay natin, magpakasaya ka na lang. Yan lang ang i-refute mo. If you want to challenge God, just refute the resurrection of Christ. Yan lang. Confident si Paul, sabi niya 1 Corinthians 15, if Christ be not risen, then your faith is in vain. Ye are yet in your sins. Ibig sabihin, ganun kakumpiyansa ang ating Panginoon na ang i-refute mo lang, i-refute mo lang na siya'y nabuhay mula sa mga patay. That's it. If you could refute, kung pwede mong mapasinungalingan na siya'y bumangon mula sa mga patay, tapos na ang Christianity. Wala na. Diyan lang nakasalalay ang buong Christianity. If Christ be not risen, then your faith is in vain. Ye are yet in your sin. Yan lang. Ibig sabihin mo, preacher, kung itong katotohanan na to, hindi totoo, yung buong Bible, wag ko na lang din pakinggan. That's correct. The whole Bible is not credible if the resurrection of Christ is not true. Because this religion, parang relihiyon na lang din tayo. Anong pinagkaiba mo sa relihiyon na ang founder, patay pa rin naman hanggang ngayon? What's the difference? Ang kaibahan natin, ang pananampalataya natin, yung leader natin, namatay, kagaya ng iba, pero hindi siya nanatiling patay. That's the only difference that we have. That's why, sinasabi niya din, that's the only sign that I will give. 3 days and 3 nights, si Jonah, whale's belly, so 3 days and 3 nights in the heart of the earth, pero hindi siya nanatili doon. He rose again the 3rd day. Kaya ito lang naman eh. Lahat ng mga preaching, lahat pa ng mga turo, wag mo na lang pakinggan kung hindi totoo na nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Yet, napakatalino ng tao, ang tatalino, di ba? Ang dami mga hindi naniniwala sa Bible. Kaya ba nilang i-refute yung resurrection? Alam mo, ginagawa nila, hindi naman talaga totoong si Kristo nabuhay eh. Hindi talaga yan, ano lang yan, katang-isip ba? Kwentong barbero lang yan na merong Kristo na nabuhay sa mundo, ganyan. But they could not. Even secular historians, read Josephus. If you will look up yung pangalan niya, historian yan ng Jew. Yung mga sulat noon, may kita mo na meron talagang Kristo na nabuhay. But I don't need his writings. Why? Because it is true enough, mga kapatid, salita ng Diyos, the living word of God, that this man was once dead, but he rose again the 3rd day, defeating death and hell. Kaya yun lang naman eh. Kontrahin mo lang to eh. Huwag mo lang paniwalaan na bumangon si Kristo, tapos na ang church. Huwag na tayo mag-church. Kung merong gustong tumirada sa Christianity, yan lang. I-refute mo lang na si Kristo bumangon mula sa mga patay. But if you could not refute that, ibig sabihin, that is the truth. And ibig sabihin, you will be judged by the one who rose from the dead. The question is, if you are judged by Him, do you have His righteousness or not? Kasi kung wala sa atin yung kanyang katwiran, we could not survive His judgment.
we will be condemned. Tayo po ay mapapahamak without the Lord Jesus Christ. Luke chapter 16, yung mayaman na napunta ng impyerno, this rich man who went to hell, meron siyang request kay Abraham. Ang kanyang request, Luke chapter 16, verse 30, sabi niya, Father Abraham, kung meron lang isa na manggagaling sa kamatayan, magsisisi sila. Sino tinutukoy niya? Yung kanyang mga kapatid. Kasi ayaw niya na yung kanyang mga kapatid ay mapunta ng impyerno rin. Napunta na siya doon. Pagpunta niya doon, ayaw niya na may madamay pang iba. Sabi niya, kung meron daw manggagaling mula sa mga patay, magsisisi sila. Kamustahin mo naman ang mundo. Meron ng isa na nanggaling mula sa mga patay. Nagsisi ba? Anong sagot ni Abraham? Tama din yung sagot niya. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, ibig sabihin yung Old Testament, yung titukoy niya, neither will they be persuaded though one rose from the dead. That's the problem. Amen. That's the problem. Meron nang nanggaling mula sa mga patay, and that is our Lord Jesus Christ, but men would not be persuaded still. Hindi pa rin ma-persuade ang mga tao kahit sa panahon ngayon. Merong na nanggaling mula sa mga patay. Tayo nga namamangha, fascinated ka nga kapag may narinig kang kwento na namatay siya ng isang araw, tapos nabuhay pala, hindi pala patay, tapos kwento niya, alam mo, nanggaling ako ng impyerno. Ganto. Diba, may mga kwentong ganyan, tapos mamamangha ka, wow, ganun pala. Pero, natulog lang yun eh. Si Kristo talagang namatay. Amen. Si Kristo talaga pong namatay. 3 days siya sa libingan. Alam mo bakit din masabi mo patay na siya? Mga kapatid, isipin mo, gano'ng karaming dugo yung nawala sa kanya? Hindi naman siya, okay, dahil sa nagawa mong kasalanan, kiniklaim mo na Diyos ka, pako ka namin, diretso sa krus. Hindi gano'n. Nilatigo pa yun, pinahirapan pa yun. Tinusok pa nga siya, di ba? Nung nandoon siya sa krus. Patay talaga siya. Kaya ang mga tsorya ng mga tao, hindi naman namatay, nahilo lang daw. Ikaw kaya ipako ko. Tignan natin. Kung may hilo ka lang. Di ba? Inaano nila eh. Kumbaga, nire-revise nila yung history because they could not reject the power of the resurrection of Christ. That truth alone. Mga kapatid, kumbaga sa kumbaga kung tayo ay lahat mga Kristiyano, nakasabit tayo. Okay? Diyan lang tayo lahat nakasabit sa resurrection. Kapag yung resurrection bumitaw, wala na tayo lahat. Wala na. Yung truth lang na yan, ang i-reject. O, kumbaga, kung hindi to totoo, na si Kristo bumangon mula sa mga patay, uwian na po. Mag-plant lang tayo ng kamote, mag-enjoy ka na lang, kung maligo ka kung saan mo gusto. Gawin mo na kung anong gusto mo. Kung si Kristo hindi nabuhay mula sa mga patay. In Matthew chapter 23, ang nakakalungkot po, ang tawag ni Kristo doon sa temple nung siya'y pumunta, my Father's house. Tama? Pero nung huli na, pagpunta niya doon ng last time, Matthew 23, verse 37. Matthew 23, 37. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and you would not. Tingnan niyo po yung pagkakasabi, verse 38. Behold, your house is left unto you desolate. Hindi niya na tinawag na my Father's house. Ang tawag na niya, your house. Because they reject Him. Nireject nila yung witness nung anak po ng Diyos.
Mga kapatid, that's the reality. Jesus Christ is referring to His own body nung sinabi niya na destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Yung sinabi niya na yun, nire-refer niya, tinutukoy niya sa kanyang sariling katawan. And that is the sign na hinihintay nila. Naghanap kayo ng sign, yun lang yung sign. Sign of the prophet Jonas. Minimislead niya ba sila? No. But they do not have ears to hear. Wala silang heart to receive the truth of God. Yun ang problema. And lastly, mga kapatid, uy, salamat. Sarap pa naman nung sabaw. Okay? The remembrance. The remembrance. Anong sabi? John chapter 2, still. Okay? John chapter 2, verse number 22. When therefore, He was risen from the dead. Oh, ito, tingnan nyo. Chronologically, ibig sabihin, pag sabi natin chronologically, yung sequence of events, magkakasunod, nasa John chapter 2 pa lang tayo. Tama? Pero, itong verse number 22, nung bumangon na siya mula sa mga patay, 3 years later, nakita nyo? Parang tumalon si John. So, and when therefore He was risen from the dead, His disciples remembered that He had said this unto them. Nung si Kristo ay nasa ano pa lang, nasa kasama niya pa lang kanyang mga disciples, okay? Ine-explain niya na mamamatay siya. At mabubuhay din naman siya. Pero ayaw nilang paniwalaan or hindi nila maintindihan. Matthew 16. Matthew 16. Matthew chapter 16, verse number 21. Matthew 16, 21 to 23. Matthew 16, 21. From that time forth, began Jesus to show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes. Tingnan niyo po ang liwanag ng ine-explain niya ha. And be killed. Mamamatay ako doon. And be raised again the third day. Ang liwanag na sinasabi niya, diba? Sabi niya kay, sa mga disciple niya, ito ha, ganito mangyari sa akin. Doon sa Jerusalem, marami akong sasapitin doon. Mamamatay ako, pero mabubuhay ako sa ikatlong araw. Ang liwanag. Ang sabi ba naman ni Peter, nirebuke niya pa ang Panginoong Hesus? Ang sabi niya, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Panginoon, di yan mangyayari sa'yo. Magkamatayan na. Totoo naman, naniniwala akong ganun talagang ni Peter. Bakit? Nung inuhuli na si Kristo, talagang yung espada niya, sinwing niya eh. Alam niyo kung bakit tenga yung inabutan? Ano namang espada niya pag ganun? Pag ganito talaga yung espada nun. Bakit tenga inabutan? Umilag na yun eh. Kasi ulo na yung banatan niya eh. Pag gaganunin mo, di ba, iespadahin niya yung gano'ng katapang yun. Atapang-atao talaga si Pedro. Pero I believe na ilag lang talaga yung sundalo na yun, si Malchus. Pero salamat, galing ng operasyon ni Kristo, ginanon lang ako, okay ka na. Binalik yung tenga. Pero ang gusto ko ipakita sa atin dito mga kapatid, si Peter, nirebuke niya si Kristo. Sabi niya, hindi yan mangyayari sa'yo. Be it far from thee. Ito tanong ko po sa inyo mga kapatid. So paano mo rin sasabihin na nagpipreach sila Peter ng death, burial, and resurrection? Dito nga nire-rebuke pa nga nila eh. Sabi na, Panginoon, hindi yan mangyayari sa'yo. Kasi, kumbaga, ito sila, ang naririnig lang nila, si Kristo mamamatay. Yun yung naririnig nila. Hindi nila pinapakinggan, babangon ako. Hindi yan mangyayari sa'yo. Magkamatayan na. Diba? Anong kasabi? Verse number 23.
O, nasabihan tuloy. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. O, nasabihan ka tuloy na Satanas. Rebuke ka pa, ha? Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Ano yung sinasabi ni Kristo? Ang gusto mo kasi, yung bagay ng tao. Alam mo ba, ano ba yung bagay ng tao? Ano ba yung things of men? Na makalaya na sila sa oppression ng Roman government. At iset up na ni Kristo ang kaharian para ay uupo na sila sa trono nila bilang 12 apostles. Diba? Yun ang gusto nila mangyari. Ang sabi ni Kristo, teka muna, mamamatay muna ako. At babangon ako ng ikatlong araw. Abay, sabi ba naman ni Pedro, ay hindi yan mangyayari sa iyo, Panginoon. Lumikod-likod ka nga, Satanas. Get thee behind me, Satan. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Sa plano ng Diyos, mamamatay muna siya. Yung kaharian niya, mangyayari, pero ito yung uunahin niya, suffer before glory. Salamat sa Panginoon, ganun ang plano niya. Kasi kung nangyari na agad yung millennial kingdom, tribulation period na, after ng tribulation period, then millennial kingdom, meron kayang kagwapong Kaiser ngayon? Meron kaya tayo ngayon dito? O kung mabubuhay man tayo, nasa millennium na tayo noon. Di ba? Salamat sa Panginoon, nakaabot yung katotohanan sa mga hintil. Nakagaya mo at kagaya ko. Matthew 8. Mark chapter 8. Mark chapter 8 verse 31. Ang sabi ng Bible, 31. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes and be killed. And after 3 days, rise again. Ito rin yung sinasabi niya, mga kapatid. Si Peter, ito na naman yung bida-bida. And he spake that saying openly. And Peter took him and began to rebuke him. But when he had turned about and looked on his disciple, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan. For thou savorest not the things that be of God, but the things that be of men. That is why, itong mga disciples na to, hindi sila naghihintay na bumangon si Kristo sa libingan. Nagtago nga sila. Nung merong nagkwento, Luke chapter 24. Luke chapter 24. Nung merong nauna doon, wala siya. Okay? Luke chapter 24. Luke 24 verse 9. And they returned from the sepulchre. Okay? So, meron kasing kababaihan dito. Si Mary Magdalene, si Joanna, and Mary the mother of James. So, dalawang Mary at si Joanna sa verse number 10. Now, verse number 2, pumunta sila doon. Verse number 1 pala. Pumunta sila very early in the morning, pumunta sila doon sa kung saan nilibing si Kristo. At wala silang nakita nila ang bato ay nagulong na. The stone rolled away. Pumasok sila at wala silang natagpo ang katawan. Teka, nasaan na yung katawan? Verse number 4. And it came to pass, as they were much perplexed. Siyempre, litong-lito sila. Pero, sa totoo lang, bakit ka malilito? Sinasabi niya na nga eh. Mamamatay siya, pero babangon siya. So, litong-lito sila. Verse number 4. Merong dalawang lalaki stood by them in shining garments. We believe those are angels. Verse number 5. And as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? Bakit mo hinahanap ang buhay sa mga patay? He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. And they remember
His words. And returned from the sepulchre. So galing po sila doon sa libingan and told all these things unto the 11. Bakit 11 na lang, preacher? Si Judas ay patay na eh. Nagpatiwakal siya. Sinabi nila ito sa 11 and to the rest. Sino yung tatlo na yun? Ulitin ko. Mary Magdalene, Joanna, and Mary the mother of James. Meron pa, and other women that were with them which told these things unto the disciples. Okay? Tignan nyo yung reaksyon. And their words seemed to them as idle tales. And they believed them not. Hindi po talaga nila ine-expect that Christ will raise from the dead. They are not expecting that. Para sa kanila, yung pag-asa nila na nilagak nila kay Kristo, naglaho na lahat kasi namatay siya. Wala na. Nag-spend sila ng 3 taong kasama siya, nakita nila yung mga milagro na gawa nila. And I believe, mga kaibigan, mga kapatid, they saw Lazarus raised from the dead. Nakita nila yun. Balot na balot pa yun. Tapos, Lazarus, come forth. Imagine mo kung sinabi lang ni Kristo doon, no, come forth. Lahat ng patay, babangon. So, Lazarus lang. Lazarus, come forth. Bangon siya. Nakita yun lahat ng mga disciples. Pero, nung si Kristo na ang namatay, ayaw nilang paniwalaan na siya'y nabuhay mula sa mga patay. It seemed to them as idle tales. Parang kwentong barbero lang, kapatid. Yan, tanong ko sa iyo, kagaya ka ba nila? Na ang kwento, na ang mensahe ng mabuting balita ni Kristo ay parang kwentong barbero lang sa iyo. As idle tales. That is why, mga kapatid, the disciples are not looking forward to the resurrection of Christ. Hindi nila yun ginagawa. Bakit? Kita mo naman yung ebidensya. Kinentuhan na, wala po siya, yung katawan niya, wala doon, wala kami nakita, may 2 kaming tao doon na kumikinang na nakita. At sabi niya sa amin, bakit daw namin hinahanap ang buhay sa mga patay? At sabi nila sa amin, hindi ba daw namin naaalala yung sinasabi ni Jesus sa atin sa Galilee? Nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y mamamatay at babangon siya muli. Wala sila, ayaw nilang paniwalaan. But, when He finally rose from the dead, dito na tayo magtatapos, verse number 22. When therefore He was risen from the dead, His disciples remembered that He had said this unto them, and they believed the Scripture and the word which Jesus had said. Naniwala sila sa salita ng Diyos dahil finulfill na mismo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. This proves that the 12 disciples are not looking forward to the resurrection of Christ. Maliwanag po yung kapatid. At kung hindi naman sila nag-look forward, ibig sabihin din, they are not preaching that message. They are not preaching na si Kristo mamamatay, ililibing, 3 araw mabubuhay na magmuli. Tandaan niyo po yung mensahe na yon, ibinigay po kay Paul. For him to reveal. For him to preach. They are subscribed to the gospel of the kingdom, which John the Baptist and the Lord Jesus Christ preach, which they are also commissioned to preach as well. So, parte ng gospel of the kingdom is yung paniniwala sa pangalan ni Kristo, John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? Gayunpaman, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, we have the gospel of Christ. Kung ano yung ginawa ni Kristo, paano namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, siya'y inilibing at sa 3 araw na buhay na magmuli. It must be clear that the gospel, our gospel, is that Christ died according to the Scriptures. He was buried, but He rose again the 3rd day, according to the Scripture. Nasa pananampalataya lamang kay Kristo, sa pamamagitan ng paniniwala at pagtitiwala, sapat na po yung kanyang ginawa at matatanggap mo na ang buhay na walang hanggan,
kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, may Christ's words be acknowledged by every one of us. Yung templong tinutukoy niya, he is not referring to that literal temple. He is referring to the temple of His body. Na dinestroy na nila. Pinahirapan nila, sinugatan nila, tinusok nila. They destroyed the temple. But praise be to God, tinupad ni Kristo yung sign. Tinupad niya yung promise niya. Destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. That single event, yung pangyayari na yan, that single event, changes the course of man's history. That single event alone. Amen. To that single truth, sabi ko nga po sa inyo, diyan nakasalalay ang buo nating pananampalataya. Pasinungalingan ang pagkabuhay na muli ni Kristo, tapos tayong lahat. Dito tayo magtatapos. 1 Corinthians 15, I will read to you yung sinasabi ko kanina. 1 Corinthians 15, 12 to 17. 1 Corinthians 15, 12 to 17. Now, if Christ be preached, that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Paano daw nila nasasabi na walang pagkabuhay na magmuli o walang pagkabuhay mula sa mga patay? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Pag pag-aaralan mo to, so on and so forth, dito sa 1 Corinthians 15, you will see na tayo din po na mga naniniwala kay Kristo ay babangunin din ng Diyos. We will also be raised from the dead. Amen. That's why kung save ka, yes, may kamatayan, pero hindi ka takot eh. Alam mo kasing langit ka eh. Hindi ka, asa ka, bubuhayin ka rin naman ulit ng Diyos. Na may bago ka ng katawan, glorified body pa. So why would you fear death? Ba't ka natatakot sa kamatayan? If you fear death, amen, trust in Him who already conquered death. Na napagtagumpayan niya na yan, nanggaling na siya dyan. Kinawayan niya na nga babay, hindi na tayo magkikitang muli. Ang tanong sa atin, do you acknowledge the temple of His body? Na it is once destroyed, or it was once destroyed. But, in 3 days, He raised it up. That's my Lord, Jesus Christ. Tayo po'y manalangin, Lord. Thank you, salamat po sa salita mo ngayong umaga. Salamat sa temple of your body. How that you suffered that cruel death on that cross. How you suffered death for us. Salamat, Panginoon, sa Panginoong Jesucristo na nagbayad ng aming mga kasalanan. I pray to those who are not still saved, who have still the fear of death in them, na hanggang ngayon, they do not have the assurance of salvation. Na makumbinsi po sila, Panginoon, na ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo, that is the single most important event in history that also give validation to our faith. Kung wala po ang kanyang resurrection, we are still in our sins. We are all dead. Pero salamat kay Kristo Jesus, that once we believe Him and what He did for us, yung ginawa niya para sa amin, we have forgiveness of sins. We have eternal life. We have justification and righteousness only through Christ. Salamat po, ikaw mag-bless patuloy ng gawain namin ngayong araw po na ito. In Jesus' most precious name we pray. Amen and amen.